Nagbalat kayo na naman itong si Senator Risa matapos kasi nitong sabihin na magiging patas siya sa impeachment laban kay VP Sara. Bilang Senator Judge ay titignan natin ng maigi ang lahat ng ebidensya na ipepresenta sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pwede na! Noong nanumpa kami bilang Senator Judge, naging tungkulin namin sa Senado na suriin at bumoto ayon sa bigat ng ebidensya na ilalahad ng magkabilang panig sa impeachment trial. Kakampi man o kritiko ng pangalawang Pangulo, sinusunod ko po ang tungkulin na iyan at inaasahan ko rin ito sa ibang senador. Ngayon ay nabuking itong si Manang matapos kumalat ang kanyang video na agenda pala talaga nito ang pabagsakin ang mga Duterte, partikular itong si Inday Sara na ayon kay Risa ay malaking banta para sa kanila. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Nabisto ang kawalangyaan at kasamaan nitong si Risa Hontiveros matapos lumutang nitong kanyang dating tauhan na siyang nagsiwalat sa ginawang panunuhol nitong si Risa Hontiveros sa kanya upang idiin si Pastor Kibuloy at PRRD sa mga kasalanan na hindi naman nila ginawa. Binayaran po ako ni Sen. Risa Hontiveros para mag-testify laban kay PRRD, VP Sara at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Ako po yung witness na nakatakip yung muka, pero ngayon hindi na sapagkat sasabi na ako ng totoo. Sa Glory Mountain po, pag dumadating po si Kibuloy, sakay ng chopper, may dala po siyang mga malalaking bag. Laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. Pag umaalis na po sila doon, dala na po nila yung mga bag. Lahat ng sinabi ko at kasama ko doon ay ginawa lamang ni Sen. Risa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. Ngayon po ay hinahanap at pinatakot ako ni Sen. Risa. Ibinunyag naman ni Atty. Topacio ang nakahihiyang kalakaran nitong si Risa Hontiveros. Ayon kay Atty. Topacio, ay gawain na talaga nitong si Risa Hontiveros na manuhol ng mga witnesses. At bukod sa panunuhol, ay involved din itong si Risa sa kidnapping ng mga minor de edad. Sa katunayan, itong si Risa ay minsan ng kinasuhan nila Atty. Topacio sa ombudsman. Dinimanda namin si Risa dahil nanunuhol siya ng mga witnesses para mag-testify falsely. Yan ang history ni Risa Hontiveros. Baka hindi ninyo alam. Nandiyan ang kaso sa ombudsman. Kasama rin sa reklamo ang obstruction of justice. Bukod pa rito ang kidnapping dahil sa hindi pagbabalik sa mga magulang ng isang minor de edad na witness. At umano'y paghikayat dito na huwag nang umuwi sa kanilang pamilya. Yung kapatid mismo nung sinuhulan niya, umamin, binigyan siya ng chief of staff ni Risa. O mas bastos yun. Sa layunin namang pabagsakin noon si dating Pangulong Rodrigo Duterte upang pumalit bilang Pangulo itong si Manang Lini at maging Vice Presidente itong si Trililing, ay muli na namang nanuhol ng witness itong mga dilawan sa pangunguna na naman itong si Risa at Trililing, kung saan itong si alias Bicoy ang kanilang ginamit upang isangkot si PRRD sa isyu kaugnay sa illegal na d***a. Subalit ang masaklap ay natauhan itong si Bicoy at bumaliktad sa kanila, kung saan ikinanta pa nito si Trillanes at Risa na siyang nasa likod ng panunuhol sa kanya upang sirain ang dating Presidente Duterte.
Sabi niya, sa halagang 500,000, ginamit umano siya ng Liberal Party para siraan ang administrasyon sa nagdaang halalan. Partikular niyang ginuso sina Senador Antonio Trillanes, Risa Ontiveros. Dahil kapag napabagsak si Presidente Duterte, ang uupo, the Vice President of the Republic of the Philippines, Leni Robredo, a certain congressman or senator to be the Vice President, and Sunny will be the line to become the Vice President. Nagmala Detective Conan ang datingan nitong si Risa Hontiveros at itong si Manang na kanyang index scriptwriter dahil ating makikita na talagang kabisado nitong isa ang nakasulat sa index card ni Risa. Subject of the approved motion yesterday, and again the subject which was the subject of the approved motion yesterday, which is an offshoot of a question of privilege which takes precedence over all motions. So I restate my motion, Mr. President. I still have the floor. I have the floor, Mr. President. I have the floor, Mr. President. Huwag kayo iiyak. Naging overconfident naman yata itong si Manang Risa na maraming mga senador ang papanig sa kanya kaugnay sa pagsusulong ng impeachment case laban kay VP Sara. Subalit nang magbutuhan na, ay isang malaking sampal sa pagmumuka ni Risa ang lumabas na resulta. All those against the motion of Senator Judge Cayetano, please raise your hand. A few moments later. All those in favor of the motion of Senator Cayetano, please raise your hands. Karma's got a thing for me. We hold hands, make plans, keep the receipts. Karma. Ano sa inyo? Natamimi kayo, ano? Napag-alaman na 5 lang pala silang mga nagpapakatanga, bunga ng kanilang hidden agenda. Sorry. Na real talk naman ni Senator Amy ang mga nasa likod nitong impeachment case laban sa BC. Ayon kay Amy, ang layunin lang naman talaga nitong impeachment ay upang mapigilan si VP Inday Sara na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 upang wala nang makatapat na malakas na kandidato ang mga ambisyosa at ambisyoso. Alam naman nating lahat, hindi accountability ito. Tungkol ito sa pagpigil kay VP Inday Sara para sa 2028. Huwag na tayo mag-production number. Yan ang gustong puntiryahin. Hindi tanga ang Pilipino. Alam natin ang motibo at tunay na pakay ng mga lulong sa ambisyon at kapangyarihan. Maraming salamat po. Martin at Risa, is that you? Talo. Sorry.